Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Huwebes, Miyerkules, Hulyo 16, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton nga mga pangulong dinala. Kasobra 49,000 ka individual sa Western Visayas nga apektado sa mabaskog na ulan kag pagbaha. Napalabutan na sa bulig sang DSWD Field Offices. Duha ka barangay sa probinsya sa Iloilo ginakabig nga hotspot area bangod sa dengue. Governor Defensor nagpasalig sang suporta sa bago nga pamunuan sang PNP sa Iloilo. Padayon nga assistance sang GSP Antique ginpasalig ni Governor Javier. Duha ka civil servant gikan sa Western Visayas National Semi-Finalist sa 2025 Gawad Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission. Mayor Raisa Treñas nakigsapol sa mga stakeholders gikan sa 5 ka barangay agud istoryahan ang problema sa baha. Kag online application para sa EDSP2 kag ODSP1 sang OWA nag-umpisa na subong nga bulan. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye sa atong mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobrang 49 ka individual sa Western Visayas nga apektado sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha. Napalabutan na sang bulig sang DSWD Field Office 6. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Ereñeta. May masobra 49,000 kapamilya sa Western Visayas lakip sa Negros Island Region ang naapektuhan sa mabaskog nga pag-ulan at pagbaha dala sa Southwest Monsoon ug habagat. Sanding sa latest nga Disaster Response Operations Monitoring and Information Communication o Pandemic Report sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, as of July 14, may 11,125 kapamilya o kung 49,466 ka individual ang naapektuhan sa habagat gikan sa 600 ka barangay. Bangod siniyang DSWD6 nagpalabot sa family food packs, dalor masuga sa 1.7 milyones pesos sa apektado nga pamilya. Sa masobra 1.7 milyones pesos nga assistance, nakahatag ang ahensya sang 607 nga family food packs, nga balor masobra sa 377,000 pesos sa San Dionisio, 666 nga family food packs sa syudad San Iloilo, nga balor sa 414,000 pesos, kag 51 ka family food packs sa Maayon Capiz, nga balor masobra sa 28,000 pesos. May gipalabot mo ng DSWD6 kag DSWD-NIA nga 1,000 nga family food packs, balor sa 16,000 pesos sa naapektuhan nga pamilya sa Talisay City, kag 479 ka family food packs, balor masobra sa 292,000 sa Bacolod City. Padayon ang koordinasyon na ginahiwas ang DSWD6 sa mga naapektuhan nga LGU para ma-assess kung ano pa ang kinahanglanon nga mga interbensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Duha ka barangay sa probinsya sa Iloilo ginakabig nga hotspot area bangod sa dengue. Radyo Pilipinas. Panumbalik sa mga balita si Marian Grace Erenieta. May duha ka barangay sa probinsya sa Iloilo nga ginakabig hotspot area bangod sa dengue. Sabik sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, ang mga barangay sa Kabilao, Pequeño, sa Banwa San Carles, Igang sa Pototan, ang yara karon sa hotspot area as of Mobility Week 27 sa tuig 2025. Makabig na hotspot area sa dengue ang isa ka barangay kung may yara sa clustering of dengue cases na may increasing trend o kung may dengue death. Ang Kabilao Pequeño naka-record sa 3 ka kaso sa Morbidity Week 24 kag isa sa Morbidity Week 25. Ang Igang naman nakabalag sa isa ka kaso sa Morbidity Week 24 kag duha sa Morbidity Week 25. Madumduman nga sa tulo nga dengue fatality sa probinsya sa Iloilo, isa ang gikan sa Igang Pototan kag isa man sa Kabilao Pequeño nga pareho napatay sa Enero sining nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas News. Diin pasalig ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang bilog na suporta sa lokal nga pangaluhan sa bagong nga pamanuhan sa Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna ni Police Colonel Bayani Razalan nga nagbalik sa pwesto bilang Provincial Director. Kung madumduman ng TESPAG 2025 midterm elections ginrelieve sa IPPO, si Razalan kaginbuslan ini ni Police Colonel Roland Bulalakaw bilang officer in charge. Sa pagbalik sa pwesto ni Razalan, ginanunsyo man sa Police Regional Office 6 ang iban pang reassignment sa rehiyon. Si Police Colonel Ryan Divaras ang ginassign sa Regional Investigation and Detective Management Division, samtang si Police Colonel Giovanni Asturias Musico ang ginsaylo naman sa Regional Learning and Doctrine Development Division, kag si Police Colonel Wilbert Parilla ang magapamuno sa Regional Intelligence Division. Ang reshuffling may tinutuyo nga ipadayon pa ang profesionalismo at pagpasangkad sa operasyon sa PNP sa bugos nga Western Visayas. Kabayan sa courtesy visit sa Gobernador, Sanday Regional Director Police Brigadier General Josefino D. Coligan, kaupo Sanday Razalan, Bulalakaw, Divaras, kag Parilla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ngayon pasalig ni Governor Paulo Javier ang padayon ng suporta sa Antique Provincial Government sa Girl Scout of the Philippines Antique sunod sa Gobernador. Magapadayon ang tuigan nga 300,000 pesos kay financial assistance sa council nga makabulig pondo sa mga leadership ug community building activities sa masobra 11,000 ka mga miyembro sa GSP Council sa Antique. Ang Girl Scouts of the Philippines Antique Council sa pagpamuno ni Council President Ponciana Vigafria sang Damlaglang nagbisita sa opisina ni Governor Javier. Pangabay naman sa council ang kadalagan sa mga proyekto sa gobernador. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National semi-finalist sa 2025 Gawad ng Dangal Bayan Civil Service Commission ang duha ka civil servant nagikan sa Western Visayas. Sulod bilang semi-finalist ang Cornelio Mabera sa Department of Science and Technology Region 6 kag Jocelyn Garbosa sa Department of Education. Si Mabera isa ka Administrative Aid 4 sa DOST 6 samtang Master Teacher 1 naman kag Teacher in Charge sa Schools Division Office of Capiz si Garbosa. Ang Dangal ng Bayan Award gina-confer sa isa ka individual nga nagapakita sang extraordinary act o kon public service kag consistent sa pagpakita sang exemplary ethical behavior sandig sa RA number 6713 o kon ang Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin sa Department of Agrarian Reform Western Visayas ang ila International Organization for Standardization Certification. Matapos mapasaran ang ginhiwat ng external audit, gin-certify ang hensya sa idalam sang ISO 9001-2015. Ang ISO ginakabig nga stamp of approval nga nagapatimaan nga ang isa ka opisina nagapakita sa dedikasyon sa pagpatungan sang best practices sa paglabot sang global standards. Suno sa DAR Western Visayas, ang ini nga kadalagaan pamatuod sa ila dedikasyon sa kalidad nga serbisyo, maayo nga panghimanwa kag padayon nga pagpanami sa pagpatuman sa mga agrarian reform program sa Western Visayas. Ginbato ni DAR Western Visayas Regional Director Eumedes Villarreal ang Certificate of Certification kaupod ang pila ka opisyal sang ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas nakigsapol sa stakeholders gikan sa 5 ka barangay sa Haro nga permi ginabaha. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sa balita. Nakigsapol si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa 5 ka mga barangay sa distrito sang Haro nga may ginabaha sa TRM sa Tigululan.
Ini ang ginalakipan sa Barangay Balantang, Buntatala, Kamalig, Tagbakag, Langit sa Haro District. Suno kay Mayor Roy sa importante gid nga makuha ang mga suwestyon sa pamuluyo agad masolusyonan ang problema sa pagbaha bagay nga nagpatawag ini sa stakeholders meeting. Lakip man sa mga nagtambong si CDRRMO Chief Donna Magno nga nag-discuss ang flooding situation sa mga barangay. Liwat na magapakigsapol si Mayor Raisa sa Department of Public Works and Highways agad mabuligan ang problema sa mga barangay ngayara sa flood-prone areas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City nagpakigbahin sa giniwat nga International Gastronomy Forum sa Macau. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dari ang balita, isang Iloilo City sa mga nagpakigbahin sa giniwat nga International Gastronomy Forum sa Convention and Exhibition Center sa Macau. Ang syudad ang ginagtiglawas na ni Ms. Lea Lara, Vice Director kag alternate focal point for the City of Gastronomy. Kaupod si Ms. Dana Nilay, Technical Secretary sa Iloilo City of Gastronomy Program. Kabahin sa Iloilo City's Cultural Exchange, isa sa mga ginpresentar sa event ang Iloilo City Gastronomy Book na ginpakilala sa Director of the Macau Government Tourism Office kag focal point of Macau City of Gastronomy, Maria Elena Dicena Fernando. Ang pagpasakop sa syudad sa event ang kabahin sa commitment sa syudad agud maluso ang culinary diplomacy kag global collaboration kabuilog ang iban nga nasyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Online application para sa EDSP2 kag ODSP1 kag 2 sang OWA nag-umpisa o kung nag-umpisa sa Hulyo 16. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Naumpisa na sa Miyerkules, Hulyo 16 sa pagbatan sa online application ang Overseas Workers Welfare Administration para sa duha ka scholarship programs. Umpisa Hulyo 16 to Hulyo 31, sarang maka-apply ang mga dependents sa mga Overseas Filipino Worker o kung OFW sa Education for Development Scholarship Program o kung EDSP2 kag OFW Dependent Scholarship Program o kung ODSP1 kag 2. Ang EDSP2 isa ka scholarship grant na ginahatag sa kwalipikado nga benepisyaryo o kung dependent sa aktibo nga OWA members nga naka-enroll sa 2nd year to 5th year sa 4 to 5 year baccalaureate course sa bisan diin nga kolehiyo o kung universidad sa Pilipinas. Makabaton ang pasado ng scholars ang 60,000 pesos kada school year. Samtang ang ODSP1 naman para sa incoming first year college nga bata o kunudod sa OFW active member, kag ang ODSP2 naman para sa naka-enroll sa 2nd to 5th year sa college nga bata o kunudod sa OFW active member kung sa diin ang monthly income sang OFW ang hindi maglapaw sa $1,000. Ang mga qualifying nga ODSP scholar ang makabaton sa 20,000 pesos per school year nga financial assistance. Gimpayag sa OWA 6 nga ang aplikasyon first come first serve basis. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginayaw ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Sugar Regulatory Administration sa pagpauna sini nga mapangitan sa sustainable na pamaagi nga masuportahan ang industriya sang tubo. Naibaluan sa ka-training workshop angot sa Red Stripe Soft Scale Insect at kag Open Data Kit application ang giniwat sang SRA sa pagpanguna ni Administrator Pablo Luis Azgona. Ang aktibidad naging tambungan sa mga agricultural stakeholder, field officer kag crop protection personnel nagatuyo ang matagan solusyon ang masangkad nga pagpameste sang RSSI. Suno sa gobernador, aktibidad nagaserbe nga importante nga tikang sa paghatag proteksyon sa mga pananom, pagpabaskog sa mga manguma, kag pagpapag-on sa mga koordinasyon sa tunga sa mga LGU, National Government Agency, kag iban pa ang stakeholder. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4.5 billion pesos nga cheque gin-turnover sa gobyerno probinsyal para sa tukuron nga school building sa Banwa, Sang Leon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Non-turnover ang 4.5 million pesos na cheque ang Iloilo Provincial Government sa isa ka barangay sa Leon, Iloilo para sa tukurong nga 2 classroom building sa isa ka bulituan. Ginbato ni punong barangay Benedicto Canatas ang barangay Isian, Norte Leon ang cheque halin kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ang bulig pinansyal ang usaron sa pagtukol sa school building sa Isian Norte Elementary School. Ang assistance kabahin sa educational program sa provincial government nga bulig sa eskwela sa probinsya o Best Province. Nagtampong man sa pag-turnover sa cheque si Iloilo Vice Governor Natalie Andy Buque kag Provincial School Board Secretary Maria Freda Fajardo.
Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pulutuan sa Liganes Iloilo nagbaton sang 2.3 million financial assistance para sa konstruksyon sang water system. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Magbatong sa siyempre valor 2.3 milyones pesos ang isa ka bilituan sa Leganes, Iloilo, gikan sa Iloilo Provincial Government para sa construction sa water system. Gimbatong sa mga school officials ang Gihaman, Buntatala Elementary School, kag barangay officials ang Barangay Buntatala, Leganes, halin ki Iloilo Governor Albert Professor Junior Alcheque para sa pagtukol sa water system sa Bulutuan. Ang water system ay nag-construct sa Signpost International ng isa ka non-government organization. Gimpahayag ng Signpost International Director Febby Iburos nga ang proyekto magagamit sa advanced gravity-fed ultrafiltration technology na din sa Australia na nagatuloy na mag-generate sa potable water para sa Bulutuan kag komunidad. Yan naman sa ceremonial turnover sa cheque sa Vice Governor Natalie Andy Buque kag Provincial School Board Secretary Maria Freda Fajardo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lalaki arestado sa bypass operation sa Banwa, San Hiway. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, natigay na nadakpan sa mga katapos ang Niway Municipal Police Station, Iloilo Provincial Police Drug Enforcement Unit Team, kag 603rd Maneuver Company ang 28 anyos nga si alias Nono. Sige patigayon nga bypass operation sa barangay Karigangan, Haniway, Iloilo. Nakumpiska sa subject ang 7 ka gramos ang ginapatian suspected shabu nga nagabili 47,600 pesos. Naglabot naman sa siyam ka plastic sachets ang suspected shabu, bypass money kag non-drug related items ang na-recover pagid sa suspetsado. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sa suspetsado. Para sa Bagong Pilipinas, General Maclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bago ka pinuno sa DSWD Field Office 6, plano mapahamtang sang satellite office sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Plano nga magpahamtang sa mga satellite office sa strategic area ang bago nga pinuno sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ini ang pahayag ni OIC Regional Director sa DSWD 6, Joselito Estember sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Pangayag ni RD Estember nga sa pagtungko niya bilang bagong head, luyag niya nga mas mapalabot pa ang basic services sa ahensya sa mga pumuluyo mag-isa sa iyang vision na magbukas ang opisina sa mga strategic na lugar o kung clustered municipality o kung distrito kung sa diin sa nga makatransact ang ilang kinanglanan ang mga kliyente sa ahensya. Pinaagi sini, hindi na kinahanglan pa sa maka-Estember nga magkagto sa highly urbanized city para makahiwas ang transaksyon ang mga kliyente. Samtang isa karon sa ginatagang prioridad ni Estember sa iyang pagtungko bilang bago nga OICRD ang kahandaan sa ahensya sa paghatag sa augmentation sa mga magakinahanglan nga LGU nga maapektuhan sa anuman nga kalamidad. Gimpasali ni RD Estember nga may naka-standby nga family food packs sa namahituhan nga lugar ang DSWD6 nga handa i-pull out kung magapangayo sa augmentation ang mga LGU. Sining karon lang ginapoint bilang OICRD si Estember sa DSWD6 talos kay RD Arwin Raso nga gin-assign naman sa DSWD Negros Island Region. Sa iyakin sa katuon ng pagpangalagad sa DSWD, nagserve bilang technical staff, focal person, supervisor ag assistant regional director for administration sa Estember, antes ginapoint bilang OICRD sa regional office. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 29 ka LGU sa probinsya sa Iloilo nakalabot na sa 30% national target sa contraceptive prevalence rate sang tuig 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. May 29 ka LGU sa probinsya sa Iloilo ng kalabot sa 30% ka national target sa contraceptive prevalence rate o CPR sa 2024. Sa disidatos ng Iloilo Provincial Health Office ang 29 ka mga banwa, amo ang Ahoy, Balasan, Barotac Viejo, Batad, Bingawan, Kabatuan, Kalinog, Carles, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Gimbal, Lakiman ang Lambunaw, Damari, Lagaw, Mina, Oton, Ciudad Sampasi, Pavia,
Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Joaquin, San Rafael, Santa Barbara, Sara, Tugbawan, Tubungan, kag Saraga. Sabay din na ka LGU ang lima nga may pinakamataas nga CPR amo ang Lemery nga may 67.39, San Enrique nga may 62.60, San Dionisio nga may 56.91, Sara nga may 52.11, kag Carles nga may 51.04. Gimpahayag ni Dr. Roddy Labis, Head sa Health Service Delivery Division sa PHO, nga pinaagi sa paglabot sa CPR national target, mapasiguro nga may proper birth spacing, ma-improve ang maternal and child care health outcomes, kag mapunggan ang kamatayon bangod sa unplanned pregnancies. Dugang pa ni Dr. Labis nga ginabuligan sa PHO ang mga LGU nga makapa-accredit sa PhilHealth para makakuha sa dugang nga pondo nga magamit sa family planning programs. Samtang para mapasangkad pa ang family planning program sa probinsya, ginpahayag ni Dr. Labis nga nagtukod ang probinsya sa Family Planning Training Center, nilabing una nga PHO Managed FP Center sa Punsod para mabuligan ang mga family planning service providers sa mga training. Magliwas sa pagtukod sa center, nagaliwat man ang PHO sa program monitoring kag supporting supervision sa mga health facility para mabuligan assess sa mga ginapatuman nga programa kag mahatagan sa technical assistance kung may problema. Nag-allocate man ang PHO sa budget para makabakas ang family planning commodities kag nagiwag man ang PHO sa family planning base para maghatag sa FP services sa pumuluyo o sa diin, gina-prioritize ang mga indigent. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Akin yung nabatian ang detalye sa mga nagapaunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subuhan law sa Miyerkules, July 16, 2025. Ano ang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. O naging lamang inyo alagad ang inyong tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.